ay magiging Sakaki! Igan lagpas 200 na ang nasugatan dahil sa mga paputok at pailaw sa pagsalubong sa bagong taon. 11 sa kanila ang kailangan sumailalim sa amputation. Sa Maynila, isang batang lalaki ang pinutulan ng kamay matapos masabugan ng pinulot na paputok. Saksi sina Chino Gaston at Jonathan Andal. 5 oras bago magpalit ang taon, 3 batang magkakapatid at isa nilang kaibigan ang makikitang nagsisiga ng mga papel sa Sampaloc, Maynila. Ang isa sa magkakapatid pumulot ng hindi sumabog na paputok saka inilaglag sa apoy. Sinubukan pa itong patayin ng kanyang kapatid pero maya-maya, napuruhan ng batang nakadilaw na nadurog ang kamay. Dali-daling isinakay ang mga bata sa barangay Mobile at isinugod sa ospital. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 3 sa 4 na bata. Pero maayos na raw ang lagay nila kaya pinayagan na silang makalabas sa ospital. Ano itsura nung napulot niyo? Pabilog po at may paano po sa taas. Nilagay po agad niya sa may po apoy. Bigla pong sumabog. Nakausap ko ang tiyahin ng mga bata pero hindi namin papangalanan para protektahan ang mga menor de edad. Kwento niya, naghahanda sila noon ng pang medyanoche nang may marinig na pagsabog. Siguro kala nila wala nang hindi nasasabog yun, nilagay nila doon. Na hindi nila expect na biglang puputok. Biglang puputok yung yung paputok na nahawak nila. Malaking paputok daw po yun eh. Ang isa pang bata na edad 8 inilipat sa Children's Hospital dahil kinailangan niyang putulan ng kamay. Simula po nung nagpapaputok, sinasabihan ko na po siya na huwag siyang dadampot ang mga paputok, huwag siya magpapaputok or baby ng paputok. Hindi po konting tulong lang po para sa panggas araw-araw, gamot ng anak ko po. Base sa datos ng Department of Health sa buong bansa, 231 ang naitalang sugatan sa paputok o pailaw. Bahagyang mas mataas yan kumpara sa parehong panahon na sa lubong 2023. 11 ang kinailangang putulan o sumailalim sa amputation. Sayang, lalo't pababa na ang trend ng mga nasasaktan ng paputok at pailaw na dating umabot sa mahigit 1,000. Naalala nyo, nung time na COVID, community display lang ang allowed at bawal magpaputok ang ating mga kababayan. So for this time, nag-umpisa na naman magpaputok at nakita naman natin na tumaas ng kaunti ng ating fireworks-related injuries. Ang 12 anyos na lalaking isinugod sa Tondo Medical Center, lapnos ang mukha at halos buong kaliwang kamay at braso. Nag-iipon daw siya ng pulbura mula sa mga di pumutok na paputok at nang makaipon na ng marami. Kinuha po namin, tapos sinindihan po namin, tapos pagkahulog ko po doon, na lumiyab po, tapos nasunog po yung kamay ko. 33 na agad ang naitalang sugatan sa paputok o pailaw sa Tondo Med. Significantly mas marami. Oo. Since yung mga last years, lalo na nung pandemic, halos wala noon eh. Yesterday, 4 ang inoperahan namin na amputation. Mga mangled na kamay, ibig sabihin, naputukan, na nagputol kami ng mga daliri. Kabilang naman sa mga isinugod sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, ang 10 taong gulang na anak ni Marlon na nasabugan sa kamay ng bawal na plapla kaya kailangang operahan. Ang batang ito naman sa mukha tinamaan ng kwitis. Mga bawal na paputok tulad ng 5-star, triangulo, plapla at piccolo ang ilan sa mga pinakamapinsala sa mga pasyente nila. Compared sa past 3 years, mas marami pong patients than the past 3 years combined. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston. Ako si Jonathan Andal. Kami ang inyong saksi.